Kalagayan suliranin sa pagtugon sa isyu ng paggawa, ang globalisasyon at paggawa. Ang globalisasyon at paggawa. Ilan sa maraming na idulot ng globalisasyon at paggawa ay ang mga sumusunod. Demand ng bansa para sa iba't ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa ng globally standard. Magbibigay ng pagkakataon ang mga lokal na produkto na makikilala sa pandaigdigang pamilihan. Binago ng globalisasyon ang workplace at ang mga salik ng produksyon tulad ng mga pagpasok ng iba't iba pang gadget, computer, IT, programas, complex, machine at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa. Dahil sa moral at mababa ang labor o pagsahod sa mga manggagawa, kaya madali lang sa mga namumuhunan ng mga presyo ng moral o mababa laban sa mga dayuhang mga produktong lokal. 4 na haligi para sa desente at marangal na paggawa. Ekonomiya. Kailangan itaas ang antas ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Ang 4 na haligi ng isang desente at marangal na paggawa ay mahalaga. Ito ay nakakatulong upang maging maayos at mahusay ang bawat manggagawa sa kanilang paggawa. Ito ay nahati sa 4 na bahagi. Ang employment pillar ay tumitiyak sa paglikha ng mga sustainabling trabaho, malaya at patay na oportunidad sa paggawa at maayos na lugar na pinagtatrabahuan para sa mga manggagawa. Ang workers' right pillar ay malalayong palakasin at siguraduhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa at matapat na pagtupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. Ang social protection pillar ay humihikayat sa mga kumpanya, pamahalaan at mga sangkot sa paggawa ng lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa, katanggap-tanggap na pasahod at oportunidad. Ang social dialogue pillar ay pinalalakas ang laging bukas na pagpulong-pulong sa pagitan ng pamahalaan, mga manggagawa at kumpanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit. Ang sektor ng agrikultura. Ang sektor ng agrikultura ay isang bahagi ng ekonomiya na may kinalaman sa produksyon ng pagkain, hayop at iba pang likas na yaman mula sa lupa. Ito ang sektor na naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, hilaw na materyales para sa industriya at iba pang produkto mula sa kalikasan. Ito ang mga halimbawa ng suliranin sa agrikultura. Ang sektor ng industriya. Ang mga sektor ng industriya ay ang mga bahagi ng ekonomiya na gumagawa ng mga produkto at serbisyo na may kaugnayan sa paggamit ng mga likas na yaman, enerhiya at infrastruktura. Ang mga sektor ng industriya ay maaaring hatiin sa 4 na pangunahing mga bahagi. Construction. Ang pagtatayo ng mga gusali, tulay, kalsada at iba pang mga instruktura. Utilidad. Ang pagbibigay ng mga serbisyo na may kaugnayan sa enerhiya, tubig, komunikasyon at basura. Utilidad, malaki ang tulong nito sa ating bansa dahil ito ang nagbibigay sa ating ng mga pangangailangan katulad ng tubig, pagkain, kuryente, at mga kagamitan pangkalusugan. Construction. Ayon sa isang artikulo, naging 46% ang bahagi ng construction sa bansang Pilipinas dahil sa pagdami ng mga gusaling ipinatayo. Paggawaan. Ang tradisyonal na tungkulin ng mga paggawaan sa Pilipinas ay ang proseso ng pagkain. Ang makina na ginagawa ay upang magkaproseso ng bigas, mais, asukal at iba pang mga pangunahing sangkap sa pagkain. Ang sektor ng serbisyo.
Ang sektor ng serbisyo ay isang bahagi ng ekonomiya na tumutukoy sa mga industriya at gawain na nagbibigay ng intangible na produkto o serbisyo. Ito ay hindi katulad ng sektor ng agrikultura o industrial na nagpoproseso ng material na produkto. Sa halip, ang sektor ng serbisyo ay naglalaan ng mga serbisyong hindi madaling matikman o mahawakan, ngunit mahalaga sa pamumuhay ng tao at pagkalahatang ekonomiya. Ito naman ang mga halimbawa ng sektor ng serbisyo. Suliranin ng paggawa. Una, murang pasahod. Ito ay ang pagbibigay ng sahod na hindi sapat at mas mababa pa sa kinakailangan ng isang empleyado upang makapamuhay. Pangalawa, job mismatch. Ito ay maaaring mangyayari kapag ang pinasukang trabaho ng isang tao ay hindi ayon sa kanyang kakayahan at talento, kundi dahil lamang sa mataas na kita o pasahod. Pangatlo, kawalan ng seguridad sa pinasukang kumpanya. Dito maaaring masasabi na walang sapat na proteksyon at seguridad ang empleyado sa kanyang pinasukang trabaho. At sa pamamagitan nito ay hindi magiging komportable ang nagtatrabaho upang makapagpatuloy pa. Pang-apat, pang-abuso mula sa nakatataas na posisyon. Maaari ito nagmumula sa mga overseas working na kung saan may mga among hindi maganda ang trato sa mga empleyado na minsan ay umaabot na sa mga pisikal na pang-aabuso. Self-employed. Self-employed. Ang self-employed ay isang tao na nagtatrabaho para sa kanyang sarili at nagmamay-ari sa kanyang sariling negosyo o propesyon. Ito ay maaaring isang freelancer, negosyante, at may maliit na negosyo. Ang self-employed individuals ay karaniwang hindi konektado sa kumpanya bilang regular na empleyado. Sila ang responsable sa kanilang sariling kita at pamamahala ng negosyo. Mga kalamangan ng pagiging self-employed. Una, flexibility. Ang self-employed ay karaniwang may kalayaan sa oras ng trabaho at nagbibigay daan sa magandang balanse sa trabaho at buhay. Pangalawa, kalayaan sa negosyo. Ang pagiging sariling boss ay nangangahulugang maaari kang magdesisyon nang hindi magbigay ng report sa ibang tao. Ang kalayaang ito ay maaaring humantong sa mas malikhaing paraan sa pagsasanay ng negosyo. Pangatlo, iba't ibang pinagkukunan ng kita. Ang mga self-employed ay maaaring subukan ang iba't ibang pinagkukunan ng kita ng sabay-sabay na nagbawas sa pagdedepende sa isang nagtatrabahong employer. Pang-apat, benepisyo sa buwis. May mga potensyal na benepisyo sa buwis para sa mga self-employed, tulad ng pagdedeklara sa gastos ng negosyo at pagkakaroon ng mga kontrol sa kanilang istruktura ng kita. Ikalima, pagtaguyod ng pasyon. Maraming self-employed ang pumipili sa kanilang trabaho batay sa kanilang pasyon, na nagresulta sa mas masayang karera. Unemployment at underemployment. Ang kawalan ng trabaho at underemployment ay ang dalawang mga isyu sa lipunan na may malalim na epekto sa kabuhayan ng maraming tao. Ang pagiging walang trabaho ay nagdudulot ng stress at kawalan ng tiyak sa kinabukasan para sa manggagawang apektado. Samantalang ang underemployment o pagkakaroon ng trabaho na hindi sapat para sa kakayahan ng isang tao ay maaaring magresulta sa kawalan ng personal na pag-unlad at kasiyahan sa trabaho. Isa sa mga pangunahing sanhi ng unemployment ay ang maaaring ang pagbabago sa ekonomiya, teknolohiya, o iba't ibang aspeto ng industrialisasyon. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pangangailangan para sa bagong kasanayan na maaaring hindi agad naaangkop ng mga manggagawang nawalan ng trabaho. Bukod dito, ang globalisasyon ay maaaring magresulta sa paglipat ng ilang trabaho sa ibang bansa na nagdudulot ng unemployment sa isang lugar. Sa underemployment, maaaring ang pagdami ng mga kontraktual na trabaho, part-time positions,
o trabaho na hindi tukma sa kasanayan ng manggagawang may karanasan. Ito ay ang nagre-resulta ng hindi lamang sa kakulangan ng seguridad sa trabaho, kundi maaari ring magdulot sa kakulangan sa benepisyo at oportunidad para sa professional growth. Sa kabuuan, mahalaga ang pagbibigay ng atensyon at solusyon sa mga isyong ito. Maaaring isagawa ang mga job fairs, training programs at iba pang mga hakbang upang tulungan ang mga nawalan ng trabaho na hindi na mahanap ang bagong oportunidad. Ang pagsuporta sa edukasyon at pagsasanay ng mga manggagawa ay mahalaga rin upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan at maging mas kompetitibo sa merkado ng trabaho. Kontraktualisasyon. Kontraktualisasyon. Ang kontraktualisasyon ay isang proseso ng pagtatrabaho sa ilalim ng kontrata. Ito ay karaniwang hindi permanente. At ang empleyado ay kailangang umalis o mag-renew ng kontrata at sa takdang panahon, ganitong uri ng empleyado ay maaaring mawalan. Ang ganitong uri ng empleyado ay magdudulot ng kawalan ng job security sa manggagawa at maaaring magkaroon ng issue hinggil at benepisyo at proteksyon ng mga empleyado. Mga positibong aspeto. Una, flexibility. Sa ilalim ng kontraktual na empleyo, maaaring magkaroon ng mas malaking kakayahan ang manggagawa na piliin ang oras at kondisyon ng kanilang trabaho. Pangalawa, opportunity to explore. Para sa kanila, ang kontraktual na trabaho ay nagbibigay daan sa pag-explore ng iba't ibang larangan ng trabaho at industriya. Pangatlo, quick employment opportunities. Madalas mabilisang naghahanap at nag-hire ng kontraktual na manggagawa para sagipin ang pagsasamantalang pangangailangan sa trabaho. Mga negatibong aspeto. Una, kawalan ng job security. Ang manggagawang kontraktual ay maaaring tiyak na walang seguridad sa trabaho pagkatapos ng takdang panahon sa kontrata. Pangalawa, kawalan ng benepisyo. Hindi katulad ng mga regular na empleyado, madalas kulang sa benepisyo ang mga kontraktual na manggagawa, tulad ng kalusugan at iba pang benepisyo. Pangatlo, diskriminasyon. Maaaring ma-experience ng kontraktual na manggagawa ang diskriminasyon sa trabaho at limitadong oportunidad para sa pag-angat. Tugon sa hamon ng paggawa. Tugon sa mga babang pasahod. Ang posibleng tugon nito ay ang pagsasabatas ng pagbabawal ng kontraktualisasyon at pagkakaroon ng epektibong mga programa para sa ekonomiya. Pangalawa, tugon sa job mismatch. Matutugunan ang suliranin ng job mismatch sa pamamagitan ng pagdami ng mga trabaho na may kinalaman sa kanilang pinag-aralan o tinapos na kurso. Pangatlo, tugon sa kawalan ng seguridad sa pinapasukang kumpanya. Ang kawalan ng seguridad sa pinapasukang kumpanya ay isang suliranin na dapat mabigyang pansin ng pamahalaan upang mapangalagaan ng mga manggagawa sa kanilang pinapasukang kumpanya. Ang Department Order 18A ng Department of Labor and Employment. Ang Department Order 18A ng Department of Labor and Employment, DOLE, sa Pilipinas ay naglalaman ng mga patakaran at regulasyon hinggil sa kontraktualisasyon ng mga manggagawa. Dayunin nito ang maprotektahan ng mga karapatan ng mga manggagawa na maaaring naapekto ng kontraktual na empleyo. Ilan sa mga mahalagang aspeto ng DO 18A ay naglalaman ng mga alintuntunin para sa regulasyon ng kontraktual na manggagawa, kung paano itinuring ang mga manggagawa sa ilalim ng kontrata ng serbisyong pantrabaho at iba pang kaugnay na aspeto ng employment relationship. Department Order 10 sa ilalim ng Department Order 1802. Department Order 10 ng DOLE sa ilalim ng Department 1802. Nilalaman ng Department Order 10 ng DOLE ang probisyong maaaring ipakontrata ang mga trabahong hindi kayang gampanan ng mga regular na manggagawa. Pamalit sa mga absent sa trabaho, mga gawaing nangangailangan ng espesyal na kasanayan o makinarya. Ang mga ito ay gawaing ginagampanan ng mga manggagawang regular. Pagbabawal ng pagpapakontrata ng mga trabaho at gawaing makakaapekto sa mga manggagawang regular na magreresulta sa pagbabawas sa kanila at ng kanilang oras o araw sa paggawa, o kung ang
pagpapakontrata ay makakapekto sa unyo gaya ng pagbabawas ng kasapi, pagpapahina ng bargaining leverage o pagkahati ng bargaining unit.